So mga kawasak, feeling ko may problema tong motor ko. Para sa mga hatak niya. Tama ha. Yan. Oh, ganun no. Ano kaya yun? Ay oh. Ganun yung hatak niya. Alright, what's up mga kawasak? Welcome back again sa aking YouTube channel. Medyo natagal-tagalan tayo bago makapag-upload kasi may mga bagay akong inaasikaso. So mga pang-personal na bagay na yan, check ko lang yung gulong natin. Piling ko kasi flat eh. Tibay ng click natin, no? Layo na naabot natin, no? Pero ang kapal-kapal pa din ng gulong. So ano bang nabago dito sa after 9 months na paggamit ko? Bakit may gas-gas to? Uy shit, hindi na matanggal oh. Ano ba naman yan? Nagkakagasgas, hindi ko alam. Medyo magabok lang kasi hindi naman nag-uulan. Kapag umuulan lang saka ko siya nililinis. So after 9 months, ano bang napalitan ko lang dito? Flyball, busina, pinalitan ko na din. Ang busina ko ay PIAA horn. Nabas kasi ako sa Piaya eh. Piaya daw, sala daw yun. So yung mini driving light ko ay accessories lang naman yun. Tapos yung busina ko ay nireplace ko na. Tinanggal ko na yung lumang busina, yung stock. Kasi anong gagawin ko doon? Sinadjust nga sa akin kung gusto ko daw ng dalawa yung busina ko, may stock at saka may malakas. So ngayon sabi ko okay na yung malakas kasi anahin ko pa yung stock nyan. Kaya pinalitan ko na nga eh. Tapos ito nga pala oh, nagkakabakbak yung rims nya, yung mags. Ito oh, natatanggal yung pintura nya. Hindi ko alam, baka nakiskis ng bato yan or natamaan ng bato kaya tatanggal. So yun, medyo pumangit na siya. Tapos yung flyball, yun lang napapalitan ko. And coolant, isang beses pa ako nakapagsalin pero konting-konti lang. So sa kanya namang gas consumption, 45.6 kilometers per liter kasi seated driving lang. Battery ko 14.1. Bakit ganon? 14.3 to noon eh kapag kabuhay. So okay na yan. Ay naku, init. Grabe naman yung daan na to oh. Napakadelikado yan kapag kagabi. Kaya guys, hindi ko naman nire-recommend pero napakalaking tulong ng mini driving lights sa mga ganyang senaryo. Kapag yung madidilim na lugar tapos nasa high speed ka, napakalaking tulong ng mini driving light para makita mo yung mga mas nasa unahan pa at makita mo ng mas malinaw. Abot lods. Saan kaya itong daan na to? So dito lang tayo sa diretso. By the way, pinalitan ko nga pala to ng RS8 na fully synthetic. Naramdaman ko medyo pigil yung takbo niya kesa nung naka Honda pa ako, no? Hindi ko pa nasusubukan dito yung top speed pero aw lalim dun. Feeling ko humina yung ano nito, yung hatak. Ewan ko sa top speed kung may nagbago kasi yung pinaka mabilis kong napatakbo dito ay 115 kilometers per hour. So hindi ko alam kung kaya pa niyang maka 115. Kaso nga lang na-target ko yung 150 na yun sobrang layo. I mean mahabang kalsada talaga yung pinatakbo ko bago ko maabot yung 115 kilometers per hour. Pero okay naman yung hatak niya, no? In fairness, no? Kasi expected ko sa yung lalim. Sabi na nga ba mag-preno na eh. Expected ko after ko magpalinis ng panggilid ko na CVT ay 1 week magda-dragging na ulit. Pero ngayon naka 3 weeks na, hindi pa din nagda-dragging. Hindi ko alam kung may kinalaman yung ating engine oil doon. Pero siguro naman wala naman kinalaman yan, no? Sarap lang gamitin itong click ko. So ang dami nang i-issue dito, no, sa mga click. Nakakapanghinayang lang, no. Actually sa kulang-kulang isang taong kong paggamit wala naman akong problema pa dito, no. Oy, ano yun? May motorcade. Para saan yan? Nga pala, shoutout nga pala kay Arman ng General Trias.
kay AJ at saka kay Master at kay Edmar ng mga taga Sorsogon. Nga pala, ang daming nag-i-issue dito, no? Pero ako sa isa sa mga owner ng Click, Honda Click version 3, wala naman akong problema dito, no? Napakasarap niyang gamitin, although ang masakit sa puwet, gibi naman yan. Kahit na makapal yung upuan mo, ang sakit pa din sa puwet. Yun yan, nasa sopa ka, sumasakit pa yung puwet mo dito pa kaya, sa bala kong ipa-flat seat kasi may kamot na din ng pusa, makikita nyo. So nakakainis yung pusa, pero wala naman tayo magagawa na. Nilagyan ko na nga ito ng anti-pusa na cover pero tagos pa din kapag sumakay yung pusa. Wala na akong magawa dun. Uy, freeway. Gusto ko sanang bigyan dito ng isang hataw kung ano bang kaya nitong i-top speed ngayon. Kaso nga lang, nag-aalangan ako, di ko kabisado yung kalsada So kanina may bigla na lang lubak. Ay, ang pag-ibig. Kita mo, may tatawid, mga ganan. Kaya kapag hindi ko kabisado yung kalsada, hindi naman ako nagpapatakbo ng mabilis. Tamang chill lang kapag ganito na bago lang sa'yo ang kalsada, no? Isip ko magtatagay tayo, kaso ano oras na, alas 2. Ano oras pa ako makakauwi niyan? So wag na lang tamo. Ang hina talaga ng hatak niya, compare before. Sana all may angkas. So parang di ako nasisiyan sa hatak niya talaga. So nakakatakot lang. Tama na yon guys. Yan ang mga delikado kapag ka mag high speed ka. Yung bigla na lang liliko ng mga sasakyan. Wala ka talagang kawala dyan pagka na-tsempuhan ka. Ay nako, ang init. Uy, ganda naman ng 7-Eleven na yun, oh. Tama, hindi nila ako nilalapitan. Alam kasi nila na wala akong pera na Happy New Year daw. Sabi nila. Pag nakamotor ayaw lapitan, no? Kala nila walang pera. Okay lang yun niya. Pabor, no? Uy, naks naman, gan. Nakakita na naman ako ng taxical na ano. Naka-offset yung gulong. Astig. So dire-diretso pala itong papuntang Tagaytay. Nasugbo. Diretso lang guys, huwag kang iiba. So mga kawasak, feeling ko may problema tong motor ko. Pagka galing ka sa full stop tapos itatrottle ko agad para sama ng hatak niya. Tama ha. Yan. O ganun, no? Ano kaya yun? Ay oh, ganun yung hatak niya. Oh, ang sama. Baka sa kuryente yun, no? Ang sama, ah. Hindi pa pwede biglayin yung throttle. So
balik na lang ako. Kaya tamad na akong magmotor kapag kaganon. Ang problema nun, idaan ko kaya ito sa shop para hindi niya kayang umahon ng biglaan eh, no? Yeah, sige, businahan kayo. Ba't kaya ganun to, no? Ay, baka check ko yung air filter nito mamaya. Ang nasa isip ko, baka madumi na yung air filter nito, no? Kasi ever since di ko pa to napapalinisan eh. Ay, one time lang ata, baga. Parang isang beses pa lang ata. Linis lang ha, hindi pa pinaltan yan ha. So mamaya check ko, baka naman may problema sa ano, kaya hindi dumaloy agad yung hangin, no? Hindi agad naangat eh. Ewan ko kung kapos ba sa hangin or sa CVT. Kaso kakapalinis ko lang naman ang CVT ko. Hindi ko pwedeng pagsuspetsahan yung CVT kasi ayos pa naman to. Kakainis doon, ano kayang problema? Relate sa akin yung mga owners ng mga motorsiklo kapag meron silang nararamdaman nakakaiba sa motor mo, parang hindi ka mapakali. Pero ngayon guys, okay naman siya kapag yung mabilis na yung takbo mo. Wag lang yung nakatigil ka tapos sa arangkada, ganon. Ang sama, nakakabari, no? Kapya parcel ni kuya. Sana may angkas, oh. Wow, napakadami talagang naka Honda Click. Ang ganda nito, Yamaha Sniper na 150. Mukha siyang big bike. Hindi, isa sa maganda sa Sniper eh, ang lapad niya, ang lapad ng gulong, ang laki niya tingnan. Parang siyang big bike. Medyo i-modified mo lang ng konti, no? Mas palapadin mo yung gulong. Ito nga ang Click ko, parang gusto kong mas palapadin ng gulong. Kaso nga lang, gusto ko kumuha ng manual na motorsiklo. So dadagdagan natin itong Click. Ito ang gagawin nating pan daily, itong Click natin. Tapos yung kukunin ko na manual transmission na siguro 150cc, mga sniper rider, mga ganyan. Yun ang gagawin kong pang long ride. So bala ko pa lang ha, hindi ko naman masisigurado kung makakabili ba agad ako or kukuha, kasi may ginagamit pa naman ako na tulad nito na napagtsatsagaan pa din. Actually wala man ang problema dito, yun lang talaga. Grabe kapag tinatrattle ko ng bigla. Ganon din ba sa inyo, sa mga guys, sa mga ano ha, mga owner ng Click dyan, lalo na sa mga version 3, itry nyo nga nakatigil tapos medyo pigain nyo ng bigla to, kung arangkada ba agad or magpupupog muna, yung parang malulunod-lunod bago siya umarangkada. Actually hindi siya umaarangkada talaga eh, lulunod-lunod tapos ayaw niyang umarangkada. So ewan ko, sana naman wala naman problema dito, no? Pero check ko pa din yung air filter dito, baka madumi na, hindi na siya makahinga ng ayos, no? So napakasikip, pero gamitin natin ang ipinagbabawal na technique ng pwedeng mag-cause ng pagkaplat. Oh, di ba? At least medyo nakakaaba-abanti tayo kahit ganyan, no? Weng, 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 weng. Pero delikado to guys ha, yung magsingit-singit dito sa pinakagilid ng kalsada. Kalibitan dyan natatasak ang ating mga ka-riders. Dyan napapako or kung ano man na makakatusok sa gulong ng ating mga motor. Pero minsan kailangan mo sumugal para yung makarating ka agad. Dalawa lang yan eh, it's either na makarating ka agad or hindi ka agad makarating. So yung pupuntahan pagka yung sumanandaan, no? Ito pala ang dahilan kung bakit traffic, kasi yung bagong kalsada dito ay hindi pa pinapadaanan. Ayan o,
Pero good thing at sa kabila, sa isang lane dun ay pinagamit nila, no? So dito, anong nangyari ay isa lang ang pwedeng makadaan, one lane. Actually kasya ang 2 lanes, pero medyo masikip na. Kasi yung kabila, ayun, no, bagong gawa, hindi pa pinapadaanan. So kami mga motor, no choice kami kundi magsingit-singit. Oh, diba? Dami naman lubak dito, nakakatakot tumagad. Yeah. So what's up mga kawasak, hindi ako napakali kahapon. Ang dumi-dumi ng aking air filter. So ngayon, nagbili ako nito kanina lang umaga at papalitan ko. Boss, bawa ka man. Dala na nga akong tools eh, baka sabihin ninakaw ko nun. Ito pa man din mahilig magnakaw. Kilala ko yung tools na yan ah. Oy, bago to, inko yan, no? So ito yung airbox ng TIC version. Patay. Pati version 2 dito din na bike. Ano hingin mo ba yung luma? Uwa. Bakit? Mag-ano tayo? Magre-recycle. Yan, gusto ko sa'yo. Tapos nga pala dyan, Addited. Roger. Pang Aerox to eh. Split yan, boy. Dumi, oh. Hindi ka din na daw sabi ni EJ. Pang belt yan, boy. Tama kung gaano ka dumi. Ako nakakita ng laman yan eh. Gago. Pwede ba pagpag? Di ba ba? Pwede pa yan, pagpag mo lang. Kasi ito yung bago natin. Nalitan ng guardian yung nakaraan. Sa inko mo yung nabili? Yung mga tools mo? Yan yung pagkakaiba ng kulay. Kakulay mo na ah. Stock. Nagkaiba pala sa stock, no? Wala siya nito. Yung stopper dito sa loob. Yung pato. Yun. Putol. Yun, putol. Ikaw kasing gagawing walo ang kamay eh. Hindi na naman eh. Dadalwa eh, pasensya. Ganyan lang, easy lang magpalit ng air filter. Dapat pala. Alis na, boy. Mahagok to eh kapag ka, ano, bigla mong ginagano. Bomba ko. Ganun din pa yun sa'yo? Parang walang pinagbago. Stock naman. Meron din. Parang wala akong pinagbago. Hindi ko alam kung ano yung problema nito. Papacheck ko na lang sa mekaniko siguro or sa hangin ng may problema nito. Parang ganun pa din eh. Ayo. Pero iba-iba na. So yun lang mga kawasak, ano. Salamat nga pala sa kay AJ na nakuha nating videographer for today's video. Yan lang mga kawasak, ride safe always and peace.